Nais naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal kung saan sinasabing nagtatago si former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, una sa lahat, sigurado na ba ang ating mga otoridad na nasa Portugal talaga si dating Congressman Zaldico? Angela, sa pagharap ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla, yan daw yung huling impormasyon na nakarating sa kanila, no, na nasa Portugal at may hawak na Portuguese passport. Itong si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Naman ang magiging proseso para magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal, Julie? Para mapauwi nga si Ko, iniutos na raw ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-apply ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal kung saan nga hinihinalang nagtatago si Ko na may hawak or sinasabing may hawak na Portuguese passport. Ito'y kahit wala pang official na extradition treaty nga ang Pilipinas at Portugal. Hihilingin daw yung repatriation ni Ko through the Interpol kung talagang nasa Portugal nga siya. No? Sa usapin naman kung meron pa bang ibang paraan para mapauwi si bansa si Ko, ang sabi ni Remulla, no, bukod sa pag-apply nga ng extradition treaty, titiyakin lang din daw nila na magiging rational, legal at saka acceptable yung mga paraan na gagawin nila. Magbuti na rin daw na ang makausap ay yung DFA at yung ombudsman sa iba pa and DOJ sa iba pang mga possible ways. Well, aside from this, Julie, may nakikita pa bang balakid para mapabalik dito sa ating bansa si Zaldico? Sa ngayon, Angela, optimistic naman sila na sakaling nga matupad itong extradition treaty, mapapauwi ng bansa si Zaldico. Although nung tinanong nga kung ano pa yung other ways, yung ibang options na pwedeng gawin ng Pilipinas, ipinasa na tayo sa iba pang ahensya ng pamahalaan na maaari daw makapagpaliwanag. Alright, of course, Julie, no, isa pang personalidad ang missing in action, nawawala. Hindi naman daw siya nagtatago, sabi ng kanyang abogado na si Attorney Torion, itong si Senator Bato de la Rosa mula nang mapabalita nga na meron, no, allegedly arrest warrant na siya sa International Criminal Court. Hindi pa rin daw ba nakikita ni DILG Secretary John Vic Remulla yung warrant? Angela, allegedly warrant pa rin daw yan kung si Remulla ang tatanungin. Kasi hanggang sa ngayon, wala pa rin daw siyang nakikitang formal or official na copy nung arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa mula nga sa International Criminal Court. At syempre ngayong araw din ipresenta naman ng palasyo ang plano para sa budget ng DILG ngayong 2026. Ano ba ang detalye dito, Julie? Angela, palalakasin daw yung papel at yung kakayahan ng mga lokal na pamahalaan. Una, sila na daw yung hindi na lang sila magiging tagapagpatupad ng mga proyekto, kundi hawak na nila yung manibela. Ayon mismo yan sa DBM. Mas malinaw na daw yung papel at pananagutan ng LGU at hindi pwedeng may ilalagay na proyekto sa isang lungsod o bayan na hindi alam ng lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, manggagaling na sa kanila yung mga proyekto nila. Mahalaga daw na malinaw yung patakaran na yan under 2026 budget para hindi na pwedeng magkagulatan katulad nga ng sinasabing nangyari sa flood control projects na hindi alam o nagugulat yung isang mayor na meron palang ganitong isang proyekto na nakalista sa kanilang bayan. Ang budget daw ay hindi na dapat sorpresa kundi alinsunod na sa plano. And of course, natalagay din ba yung pagiging o magiging plano sa ICI, no, or Independent Commission for Infrastructure? Meron na bang sulat na ibigay ang ICI tulad na nabanggit ni Special Advisor Azurin na ibibigay daw sa palasyo? Sa ngayon, wala pang update doon sa sinasabing ng sulat na ibibigay ng ICI kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero malinaw pa rin daw yung direktiba ng Pangulo sa ngayon, ipagpatuloy yung mandato ng ICI at yung obligasyon nila na maging fact-finding committee. Wala pa rin daw, Angela, na ipaparating kung magkakaroon na or kung sino yung magiging replacement doon sa dalawang commissioner ng ICI na nagbitiw sa pwesto kailan lang. And of course, we would like to know also kung meron ka na bang update dito sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa UAE. Yes, kagabi, 11:00 ng gabi nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa UAE and kaninang umaga, pinulong din niya yung mga miyembro ng gabinete na kasama niya para sa isang working breakfast. Kaninang umaga pagkatapos ng pulong, magkakaroon naman ang Pangulo ng
or makikipagkita naman siya kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community sa Abu Dhabi para kumustahin yung mga kababayan natin doon. Bahagi, Angela, ng delegasyon sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Razaro, DOF Secretary Frederick Go, DICT Secretary Henry Aguda, PCO Secretary Dave Gomez at si Ambassador Alfonso Ver. Magiging highlight ng pagbisita ng Pangulo yung paglagda ng dalawang bilateral agreements ng Pilipinas at UAE sa defense cooperation at yung isa naman ay yung Comprehensive Economic Partnership Agreement. Iyan yung unang free trade agreement ng Pilipinas sa Middle East. Oo. Angela. Julie, balikan ko lang yung kaninang pinag-uusapan natin tungkol nga dito sa mga paraan, no, na para mapauwi o mapabalik dito o ma-implement yung warrant of arrest dito kay dating Congressman Zaldico. And bukod dun sa mga nabanggit mo din kanina, gusto ko lang din i-explore yung sinasabi nga niya proposal ni Senator Ping Lacson na United Nations Anti-Corruption Treaty na sinasabi nila that would help daw na malocate nga itong si former Congressman Zaldico. Ito ba ay na-explore na nila? Ano yung magiging paraan para ito ay magamit din ng Pilipinas, makatulong nga na malocate ito at maaresto si former Congressman Zaldico? Angela, hindi kasama sa mga napag-usapan kanina itong iminumungkahi ni Senator Ping Lacson. Hindi rin ganun kalawak yung scope. Kumbaga, ano ba yung mga options na pwedeng explore sa mga nabanggit ni Remulla kanina. Kasi yung instruction lang daw sa kanila, tungkol nga lang doon sa treaty. So yung other options, magandang maipaliwanag daw ng other government agencies. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Mobile Journal, Julie Baiza.